Hi mga mi! Welcome back sa ating page. For today's video mga mi ay magra-wrapping tutorial tayo ng ganitong klaseng hair clamp. Tulips nga ito mga mi, kaya tulips din yung flower na ilalagay natin. Pero bago tayo mag-wrapping mga mi ay gagawa muna din ako ng konting pang toppers natin. Gagawa tayo ng heart. Isang buong pasiwire nga yung ginawa ko mga mi, tapos tiniklop ko muna sa pinakagitna, tapos shinape ko na siya na heart. Tinansya ko nga lang din yung laki niyan mga mi, depende sa inyo kung i-adjust nyo pa. Tapos syempre mga mi, yung natirang pasiwire is ititwist lang natin. Tapos ilalagay na natin siya dun sa stick. Scotch tape na nga lang din yung ginamit ko mga mi. Madali lang din namang dumikit kapag ganyan nga yung stick natin. Tapos mga mi, proceed na tayo dito sa pinaka hair clamp natin kung paano natin ilalagay dyan sa stick. Kumuha lang ako ng maliit na styro mga mi. Dyan ko nga nilagay sa stick. Tapos saka ko inipit yung pinaka hair clamp natin. Tapos syempre ilalagay na natin mga mi yung pinaka tulips na flower natin. Sa medyo bandang baba ng hair clamp ko nga nilagay mga mi kasi ang highlights natin dyan ay yung pinaka hair clamp nga. Tapos yung ginawa nating heart mga mi ay dun sa pinakalikod ng hair clamp pero aayusin kasi natin yan. Tapos isisil lang din natin ng scotch tape mga mi, paiikutan lang din natin yung stick. Basta ulit-ulitin lang din natin ipaikot mga mi para make sure din na matibay din naman at hindi makakalas. Tapos iayos na nga lang din natin yung heart mga mi kasi nabebend pa rin naman yan. Medyo patagilid nga yung ginawa ko sa heart mga mi. Depende sa inyo mga mi kung ano yung gusto nyong magiging ayos niyan. Pero sa akin is okay na yan. Tapos gagamit lang tayo ng ganyang wrapper mga mi. Kung wala kayong ganyang wrapper ay kung ano yung meron sa inyo mga mi. Sa isang buong wrapper mga mi ay gugupitin nga lang natin sa dalawa. Then sabay na rin yung dalawang yan mga mi. Ititiklop lang din natin. Medyo kasing lapad lang din mga mi ng kamay ko. Tapos mga mi, sabay rin natin gugupitin yan para hindi na rin tayo mahirapan. Make sure lang din mga mi na matalim lang din yung gunting natin para hindi naman masisira yung pinaka-wrapper natin. Then dito sa natira mga mi ay puputulin na yan natin ng kalahati. Bali ang magagawa natin dyang parts mga mi ay 6 nga. Pero yung dalawang parts mga mi ay medyo maliit, tapos yan is medyo malapad din. Tapos ganitong tupi nga lang din yung ginawa ko mga mi sa unang parts ng ating pag-wrap. Ipaikot lang natin ng paloob mga mi para maging ganyan nga yung itsura. Siyempre isil natin ng scotch tape para hindi siya bubuka. Tapos ilalagay na natin yung ginawa nating arrangement kanina. Tinansya ko lang din mga mi, hindi naman siya masyadong mataas. Ganyan lang din siya. As you can see mga mi, hindi na rin ako gumamit ng styro. Dinirect ko na nga lang din. Tapos mga mi, isisil lang din natin siya ng scotch tape. Tapos ganyan yung magiging unang itsura ng parts na yan. Then sa second part mga mi, ito yung kaninang binukod natin na ginunting natin. Ang gilid lang din naman natin yan mga mi, kaya medyo maikli nga lang din yung ginawa ko. Then syempre i-attach na rin natin dyan sa ating arrangement. Nung nag-i-start ako mga mi, struggle is real talaga sa pag-wrap ng ganyang klase ng wrapper. Mahirap talaga ang gamitin ang paper type mga mi, kaya nung nag-i-start ako ay mas pinipili ko talaga yung plastic wrapper. Yung mga tutorial kasi dati mga mi, sobrang bibilis, 'di ba? Kaya gumagawa rin ako mga mi ng pang beginner ko talaga na medyo mabagal. Para kahit paano naman mga mi ay hindi nyo na rin mapagdaanan yung struggle is real na naranasan natin, 'di ba? Nag-share na nga ako ng tutorials kaya lulubos-lubusin ko na rin mga mi for you, para sa inyo talaga. Tapos mga mi, yung natirang tatlo ay gagawin lang din nating raffles. May tutorial na rin ako ng raffles mga mi, kaya hindi na rin talaga kayo mahihirapan. Magigets nyo yun mga mi kasi mabagal din naman yung ginagawa kong mga tutorials. Ito na yung technique na pinakamadali mga mi sa pagra-raffles nga. Pero sa paulit-ulit kong sinasabi mga mi, depende pa rin naman sa arrangement na gagawin nyo. Pwedeng mabago kasi mga mi, lalo na kapag lumalaki din yung mga bouquet na ginagawa natin. Then ayan mga mi, gumawa lang din ako ng tatlo. Yan na nga yung natirang wrapper natin dun sa isang one hole. Yung isang part mga mi ay panglikod nga natin yan. Ang kinaganda naman sa paper type mga mi ay kahit scotch tape lang nga din yung gamitin natin ay hindi siya agad makakalas. Hindi katulad mga mi sa plastic wrapper. Kaya lang mga mi, ang pinaka magiging problema natin dito sa paper wrap ay medyo lukutin nga yung ganitong wrapper. Iba ang pag-handle natin sa paper type mga mi, tsaka sa plastic type. Medyo lambutan lang din natin yung kamay natin kapag sa paper type kasi nga mabilis siyang maluko. Tapos sa plastic type naman mga mi ay kailangan naman na mahigpit nga yung hawak natin kasi mabilis nga lang din siyang makalas kapag scotch tape yung ginagamit nating pandikit dyan.
Tapos ayan na nga mga mi, narap ko na. Yan na yung isang one hole mga mi. Nakita nyo naman din kung paano ko talaga ginupit para kasi magets nyo mga mi. Kasi yung iba mga mi is naghahanap talaga ng pinaka-size ng mga ginagamit kong wrapper. Gumamit lang din ako ng fairy ribbon mga mi na ganyan ang kulay. Syempre lulubos-lubusin ka na rin yung tutorial ko mga mi. Ipla-plastic na rin natin para dire-diretso nyo ring matutunan. Mas maganda ang tignan mga mi kapag pinaplastic natin ng ganito yung mga bouquets natin. Tapos, hindi rin madaling maalikubukan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang size ng plastic ko mga mi ay 16 by 10 yata yan. Mas maganda kasi mga mi na naka-plastic na siya, kaya kahit hindi nabili is hindi naman siya papangit yung pinaka-wrapper natin. Yun kasi minsan mga mi, yung nagiging problema, kumukupas talaga yung mga wrapper kapag hindi naka-plastic. Kaya mas maganda talaga mga mi kapag ipa-plastic na natin agad. Tapos, inattach ko na dyan yung paper twine handle natin mga mi. Umorder at bumili na nga lang din ako sa Shopee mga mi kasi hindi ko na nga lang din maharap ang gumawa pa ng pinaka-handle natin. Tapos mga mi, isil lang din natin ng scotch tape yung pinakababa ng plastic para maging stand-alone nga yan. Para kahit binitawan mga mi ay tatayo nga yung bouquet natin. Tapos nag-add lang din ako nitong personal sticker ko mga mi. Kung wala naman sa inyo mga mi ay okay lang din. Maganda na rin naman tignan mga mi kahit paper twine nga lang. May tutorial din ako ng paggawa ko ng sticker na ganyan mga mi. Panoorin nyo na nga lang din mga mi sa mga videos ko. At ayan na nga mga mi, tapos na yung ating arrangement. Maganda rin naman yung kinalabasan. Thank you mga mi sa laging panonood. Thank you for watching and God bless. More benta to us.